Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Ipinagutos na ng Office of the Ombudsman ang dismissal o tuluyang pagtanggal sa posisyon bilang alkalde ng Banbang Tarlac si Alice Guo. Kaugnay ito sa umano'y koneksyon ni Guo sa iligal na operasyon ng Pogo sa nasabing bayan na sangkot din sa iba't ibang krimen gaya na lang ng hacking at human trafficking. Dahil dito, hindi na makatatanggap ng retirement benefit si Guo at tuluyan ng diskwalipikado sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, isinilbi na ng Commission on Elections o COMELEC Law Department ang sabina kay Guo para sa reklamong material misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy o COC ng tumakbong alkalde ng Bamban noong 2022. Gayunman, hindi nagpakita si Guo kaya iniwan na lamang ng COMELEC ang isang kopya ng sabina sa bahay nito. May 10 araw ang kampo ni Guo na sagutin ang reklamo o maghain ng counter affidavit sa Law Department ng COMELEC sa Maynila. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na nagpapadala na ang bansa ng note verbal sa China kaugnay ng pagpapakawala nito ng flares sa daanan ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bao de Masinloc kamakailan. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, iginihit ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng naturang hakbang ang karapatan nito sa airspace ng Philippine Maritime Zones. Binigyan diin naman ito na nananatili pa ring bukas ang bansa sa pakikipag-usap sa China. Ang policy naman natin here on the South China Sea has always been our willingness to settle any differences or disputes through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. So, hindi lang limited ang ano namin sa note verbal. Of course, if China is willing to speak with us on this, we are open to talking with China. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na dumarami ang Chinese vessel sa loob ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ulat ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, mabot na sa 72 ang bilang ng Chinese vessels na na-monitor ng Philippine Navy sa iba't ibang lokasyon sa West Philippine Sea mula August 6 hanggang August 12. Sa bilang na ito, 13 ang Chinese Coast Guard, 9 ang People Liberation Army Navy ship, 68 ang Chinese Maritime Militia vessel at 2 naman ang Research Survey vessel. Na-monitor ang mga ito sa Baho de Masinloc sa Ayungin Shoal, Pag-asa Islands, Likas Island, Lawak Island, Panata Island, Patag Island, Sabina Shoal at sa Ricua Reef. Tiniyak naman ng Philippine Navy na patuloy silang nakabantay sa anumang aktibidad na balak gawin ng mga barkong ito mula sa China. Hataw Balita Ngayon. Sinimula na kahapon August 13 ng Salvor Company ang pagsipsip sa langis o sipuning na lumubog na barko na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, natapala na ang lahat ng leak mula sa barko matapos malagay ang lahat ng metal caps sa 12 pressure vacuum valves ng tanker. Pero paglilinaw ng PCG, initial sipuning pa lamang ang kanilang ginagawa para malaman ang flow rate ng langis o kung gaano kabilis ang paglabas nito kapag hihigupin. Kung magiging maayos ang panahon at magiging matagumpay ang ginagawa nilang testing, ay saka pa lamang masisimulan ang full-blown kung saan target na matanggal ang nasa 1.4 milyong litro ng langis ng barko para mapalitan ito ng tubig at mapalutang. Actually po, natapos na rin po yung tinatawag natin hot topping. Ito po yung procedure kung saan pre-prepare na po natin yung mga tangke o yung tangke ng motor tanker Terra Nova for the siphoning na po. Hataw Balita Ngayon.
Hindi pa rin natatagpuan ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ Group Leader Apollo Kibuloy at 4 pang kasamahan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, patuloy pa ang manhunt operations ng pambansang pulisya at hindi sila susuko hanggang sa matagpuan ng mga ito. Patuloy din anya ang validation ng PNP sa mga natatanggap nilang impormasyon sa posibleng pinagtataguan ng puganteng religious group leader. Yun po yung commitment ng ating PNP. Tuloy-tuloy po itong ating efforts at sabi ko nga, we are receiving a lot of information but just the same, we have to vet and validate itong mga information po na ito before we could come up with another police operation if there will be one. Hataw Balita ngayon. Para mapabilis ang pagkontrol sa dumaraming bilang ng baboy na nagkakasakit ng African Swine Flu o ASF, tataasan na ng Department of Agriculture ang bayad sa bawat baboy na kailangang patayin dahil infected ng virus. 4,000 pesos ang bayad para sa mga biik o maliit na baboy, 8,000 pesos sa medium size at 12,000 pesos naman para sa malalaking baboy. Ang halagang ito ay mas mataas sa dating 5,000 indemnification value ng bawat baboy na infected ng sakit. Ayon sa DA, makatutulong ang nasabing hakbang para mahikayat ang mga hog raiser na isuko na ang kanilang mga alagang baboy na apektado ng ASF. This will definitely help na makontrol yung pagpupuslit doon sa mga infected animals. Kasi normally, yan ang pinaka-reason bakit mabilis kumalat yung ASF. Kung infected na yung baboy, siyempre mas gusto nila na maibenta pa ulit. Lalo na kung nagsisimula pa lang. Kung isusuko na nila yung baboy na may infection, mapipigilan yung pagkalat na. Doon na lang siya. I-depopulate na lang. Hataw Balita ngayon. Handang-handa na ang gagawing Heroes Homecoming Parade ngayong Miyerkules, August 14 para sa 22 atleta na kumatawan sa Pilipinas sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Kasama rito ang 3 Olympic medalist na nagawi ng malaking karangalan sa bansa. Magsisimula ang parada ng alas 3 ng hapon mamaya at inaasahang tatagal ng 45 minuto hanggang 1 oras. Sa harap ng Aliw Theater ang magiging starting point ng parada at dadaanan ng Rojas Boulevard, Luneta P. Burgos, Finance Road, Top Avenue at President Quirino Avenue. Isang programa rin ang nakahanda sa Rizal Memorial Sports Complex para sa igagawad na pagkilala at parangal ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan sa mga atleta. Nagsagawa na ng informal investigation ng NBI kaugnay sa akusasyon ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Arlene Stone na sinusuhulan ni religious group leader Apollo Kibuloy, si Regional Director Archie Albao, kaya't pakitang tao lamang umano ang mga isinasagawang pag-serve ng warrant of arrest sa KOJC compound nitong August 9. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, bagamat buo ang tiwala niya kay Albao na walang katotohanan ng mga akusasyon sa kanya, ay kinailangan pa rin itong maging transparent para malaman ng publiko ang katotohanan na. I still trust my regional director din doon na siya'y gumaganap lamang sa kanyang tungkulin. Hindi ako magkukonsinti ng mga maling wrongdoing. So yung accusation ni I'm sorry to Miss Stone, yung accusation niya walang basis. No, I still trust my men. Sa isang hiwalay na interview, itinanggi naman ni Albao ang akusasyon sa kanya dahil sila pa umano ang nakahuli sa iba pang mga kasamang akusado ni Kibuloy sa kanilang mga isinagawang pag-aresto sa KOJC compound at hindi rin naman niya kilala si Stone. Ayon kay Regional Director Santiago, mahigpit ang isinasagawang pagbabantay ng binuo nilang manhunt tracker team
sa paligid ng compound at gumagamit na rin sila ng mga sophisticated gadget para matrace na ang kinaroroonan ng religious group leader. Hataw Balita ngayon. Nais amyendahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Kabilang sa mga amendment na nais ng senador ay ang paglilimita sa bilang ng SIM card na maaaring irehistro ng bawat Pilipino. Sa ilalim nito, hanggang 10 SIM card na lamang ang maaaring magamit ng isang individual. Gayunman, para sa mga business owner na may mahigit na 10 SIM card, ay magkakaroon ng hiwalay na proseso ang rehistro. Nais din ng senador na i-regulate ang mga short message service o SMS na ipinadadala sa pamamagitan ng text message. Kasama sa gagawing amyenda, ang pagsasampa ng kasong kriminal sa sinumang may hawak at gagamit ng SIM card na di-rehistrado. Ayon sa senador, ito ay hakbang para matigil na ang mga budol at text scams na naglalagay sa panganib sa maraming Pilipino. Naaresto na ng National Bureau of Investigation o NBI ang nasa 29 na individual sa sinalakay na scam hub sa Kawit, Cavite. 5 naman sa naaresto ay mga foreign national na pawang sangkot umano sa romance, investment, crypto at impersonation scams. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na bahay sa Kawit, Cavite noong Biyernes, August 9. Sa naturang mga bahay, umabot sa 29 individuals ang naaresto ng mga otoridad. 5 rito ay foreign nationals, habang 24 naman ang mga Pilipino na nanloloko umano sa pamamagitan ng romance scam, investment scam, crypto scam, impersonation scam at credential stuffing. So after careful surveillance, we applied for search warrant and we were able to catch them in flagrante delicto. 5 foreigners, 3 of them were Chinese and 2 of them are Malaysian. Now, these 24 Filipinos are working with them. Ayon sa NBI, ginagamit umanong scam hub ang naturang mga bahay matapos na maghigpit ang pamahalaan laban sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. As you can see, after ho kasi nung naghigpit yung gobyerno, nag-splintered group na ho sila. Instead of office setting, nag-shift ho sila sa residential units. Yun ho hindi mapapansin ng law enforcement agency. So from there, yung kanilang usual scamming activity, dun ho nila ginagawa. In fact, yung setting na to is Nakakuha ang NBI ng iba't ibang electronic device gaya ng desktop computers, laptops, cellphones at scam scripts. Nakatakda rin isa ilalim sa digital forensic ang mga nakuwang electronic device. Maharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 at RA 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act ang mga naarestong sospek. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, inihayag sa publiko ng isang Ukrainian top military commander ang pagkontrol ng Ukraine sa ilang bahagi ng teritoryo ng Russia. Sinabi naman ni Russian President Vladimir Putin na mas lalong lalakas pa ang opensiba nito laban sa Ukraine dahil sa nasabing pag-atake. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng Ukrainian top military commander na si General Alexander Siersky na kontrolado na ng Ukrainian forces ang halos 100,000 square kilometers ng Kursk region na bahagi ng Russian territory sa patuloy na paglusob nito sa Russia. Kinumpirma ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasabay ng pagpuri sa kanyang mga sundalo sa kanilang katatagan at mabilisang pagkilos.
Nagdulot ang pag-ataking ito ng paglikas ng mahigit 100,000 na residente, pagkasawi ng 100 individual, at halos 121 naman ang nasugatan dahil sa nasabing operasyon. Inilarawan ni Russian President Vladimir Putin ang nasabing pag-atake bilang isang major provocation sa Russia. Sinabi nito na nabigo ang Ukraine sa layuning magdulot ng kaguluhan sa Russia. Bagkos ang pag-ataking ito sa kanila ng Ukraine ang nagbunsod sa mas maraming mamamayan ng Russia upang voluntaryong pumasok sa Russian military para labanan ng Ukraine. Dagdag pa ni Putin, ipagpapatuloy ng Russia ang opensiba nito sa silangang Ukraine habang itinataboy nito ang mga kalaban palabas sa mga teritoryo ng Russia. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng problema sa paggamit ng Google at Gmail ang ilang mga internet users sa United Kingdom kamakalawa. Ayon sa kumpanyang Google, naayos naman nila kaagad ang nangyaring outage. Ito ang umahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Nai-report ng Down Detector, isang website na tumitingin ng mga status ng ibang website, na dumami ang nag-report ng issue sa paggamit ng Google bandang umaga kamakalawa August 12. Dagdag ng kumpanya na iniuulat lang nito ang isang insidente kung dumami ang bilang sa loob ng isang panahon. Ayon sa tagapagsalita ng Google Cloud, naglagay sila ng dashboard update na may impormasyon ukol sa status ng Google Cloud Services. Inamin din ng kumpanya na nakaapekto ang nasabing issue sa mga serbisyo nito kabilang na ang connectivity issues. Nagsimula ito 6:38 a.m. Pacific Time at natapos ng 8:34 a.m. ayon sa Google. Nagkaroon ng problema ang mga user ng Google na kumonekta sa GCP services sa UK at nakaranas ng elevated latency at intermittent 500 error rates. Ang ilang mga tao nag-post ng kanilang mga komento sa Down Detector site at sinabing hindi naglo-load ang Google website o kaya di sila nakagamit ng Google Chrome browser app. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tatamaan ng Tropical Storm Ernesto ang Puerto Rico kung saan inaasahan ng posibleng pag-ulan at pagbaha. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Umuusad ang Tropical Storm Ernesto sa Atlantic kung saan inaasahang tatamaan nito ang Puerto Rico at ang US Virgin Islands. Nagtaas na ng Tropical Storm warning sa mga nabanggit na lugar, pati na ang British Virgin Islands at Leeward Islands. Makakakita ang Puerto Rico na tinatayang 10 pulgadang ulan mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules na may kasamang banta ng flash flooding at storm surge na may 3 talampakan ng taas. Inaasahang lalakas si Ernesto sa isang Category 2 hurricane kapag umalis na ito sa Caribbean at papalapit na sa Bermuda sa Biyernes hanggang Sabado ng umaga. Bagamat hindi inaasahang malalandfall sa US mainland si Ernesto, maaari itong magdala ng rough surf at rip current sa East Coast ngayong weekend at sa susunod na linggo. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images nga natin, wala tayong bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong bagyo sa labas, ito ang Severe Tropical Storm Ampil na halos 2,000 kilometro east-northeast extreme northern Luzon. Ang ibig sabihin pala ng Ampil ay sampalok mula naman ito sa bansang Cambodia. Hindi ito direktang makaka-apekto na sa ating bansa, hindi nito masyadong napapalakas ang hanging habagat. At itong Severe Tropical Storm Ampil ay patungo na sa bahagi naman ng Japan. Yung Ampil po ay isang international name. At sa ngayon nga, itong southwest monsoon ang nakaka-apekto partikular na sa may kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. At ito magdadala ng maulap na kalangitan na may mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Ilocos Region at dito sa may area naman ng Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw hanggang Biyernes, posibleng makaka-apekto pa rin ang southwest monsoon, partikular na sa Ilocos Region at sa may extreme northern Luzon. Sa
Samantala, sa lalabing bahagi nating bansa, sa Kamaynilaan at dito sa may Visayas, Mindanao at lalabing bahagi ng Luzon, patuloy na makararanas ng generally fair weather. Mapapansin nyo, walang masyadong kaulapan dito sa may area ng Visayas at gayon din dito sa may Mindanao. Kaya generally fair weather tayo. Liban na lamang, posible pa rin yung mga early morning rain showers at gayon din sa hapon hanggang sa gabi na mga thunderstorms na posible po magtagal ng mga 1 hanggang 2 oras. Sa nakikita nga natin, basta pinakuling datos natin, medyo maliit din siya sa magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. So expect lang natin mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam, may dala pa rin tayong pananggalang sa ulan. Sa ngayon nga, wala rin tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat patuloy tayo nagbibigay ng paalaala kapag meron tayong mga severe thunderstorms, kung minsan maaaring lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin, sisikat mamayang 5:42 na umaga, tulubog, ganap na 6:19 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Itinanggi ni DepEd Secretary Sani Angara na may alam siya tungkol sa umunoy maling paghawak ng pondo ng gobyerno. Ayon sa kalihim, Commission on Audit o COA ang nakakaalam kung may mishandling ng pondo dahil nakikita sa kanilang reports ang mga detalye kung saan napupunta ang pera ng bayan. Ito ang naging sagot ni Secretary Angara sa pahayag ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na mayroon daw siyang nakitang mali sa paghawak ng budget ng pamahalaan na isa sa naging dahilan kung bakit siya nagbitiw sa gabinete. Sabi naman ni Secretary Angara, wala siyang nakikita ang mali o pagkukulang mula sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na sa sektor ng edukasyon. Isang pre-concert ang isinagawa upang isulong ang mga pagbabago sa labor rights ng mga migrant fisher folk sa Taiwan. Kasabay nito, kinilala rin ang kontribusyon ng mga dayuhang mangingisda sa ekonomiya at food security ng Taiwan. Ito ang humahataw na balita ni Amiel Pascual. Hataw Balita ngayon! Isang libreng concert para isulong ang karapatan ng mga migranteng mangingisda sa Taiwan ang sinagawa sa Sijin Island, Kaohsiung City noong Linggo, August 11. Sa pangunguna ng iba't ibang government at non-government organization at ilang mga awit na mula sa Indonesia at Pilipinas, hinandugan nila ng mga awitin ang mga dayuhang mangingisda. Ayon sa tala ng Taiwan government, nasa mahigit 22,000 mga migrant fisher folk ang nagtatrabaho sa iba't ibang fishing company sa Taiwan na karamihan ay galing sa Indonesia, Pilipinas at Vietnam. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga dayuhang mangingisda sa ekonomiya at food security ng Taiwan. Bagamat sakop ng labor law ang mga migrant workers sa Taiwan, may mga mangingisda pa rin na nakararanas ng pang-aabuso at hindi patas na trato ng kanilang mga employer. Kabilang sa mga ito ay hindi maayos na living condition, forced labor, physical abuse at mataas na recruitment fee. Isang organisasyon naman ang nananawagan na magkaroon ng Wi-Fi ang mga mangingisda, lalo na ang mga distant fishermen na tumatagal sa laot ng mahigit 10 buwan. We have a case of 15 months where crews unpaid for 15 months. This is a clear example why fishers needs Wi-Fi to contact their families, to contact their union, to contact the government, to contact advocacy groups, right? And also to allow fishers to express their freedom of association, to run as a union networks. And without Wi-Fi, fishers will be captive on board of the vessels, be exploited by the employer. Sa kabila ng hindi magandang sinasapit ng ilang mga dayuhang mangingisda, patuloy naman ang mga pagbabago sa pulisiya ng pamahalaan ng Taiwan upang protektahan ang mga migrant workers. Unang-una dito yung minimum wage. Dati, according to our migrant workers office, dati ang minimum wage nila ay $450 per month at itinaas na ito
noong 2022 ng $550. Second, meron polisiya ang ating Taiwan government na ang sahod nila dapat diretso mismo sa fishers. Walang third party, no? Like yung foreign agency, nire-require ang mga fishing vessel owners na maglagay ng CCTV para ma-monitor ang kanilang kalagayan. Bukod sa libreng concert ay nagkaloob rin ng iba't ibang serbisyo ang Taiwan Ministry of Labor at Manila Economic and Cultural Office o MECO. Nagdulot ng kasiyahan sa mga migrant fisher ang mga awiting siya ring pinakikinggan nila sa tuwing sila'y nasa gitna ng mga karagatan. Nagpasalamat din kami kasi lahat ng mga foreign workers dito nagsasama-sama lahat masaya din kami. Kasi minsan lang kasi ito mangyari. Amiel Pascual, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maglalaan ng China ng karagdagang bilyong-bilyong pondo para suportahan ang mga nasalanta ng kalamidad sa sektor ng agrikultura sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon. Maglalaan ang Central Bank of China ng karagdagang 14 billion yuan o $100 billion sa mga bangko upang makatulong sa muling rehabilitasyon ng mga lugar na nasira ng baha at maibalik ang mga pananim na nasira na matinding mga kalamidad kamakailan. Ang bagyong Gaini ay nagdulot ng matinding kondisyon ng panahon sa pinakamalaking agricultural importer sa mundo, kabilang ang record rainfall sa southern rice fields at matinding heat waves sa northern corn at wheat producing regions. Nakatakdang maglabas ang Central Bank of China ng 100 billion yuan upang palakasin ang 12 inisyatibo na naglalayong maiwasan at muling maitayo ang mga natupok ng baha bilang tugon sa apela ni Vice Premier Lu Guzong para sa isang masaganang ani. Plano ng People's Bank of China na maglaan ng pondo sa iba't ibang lalawigan kabilang ang Fujian, Guangdong, Henan, Heilongjiang, Hunan, Jilin, Yangtze, Liaoning, Shaanxi at Sichuan. Naglabas ang nasabing bangko ng 2.61 trillion yuan upang suportahan ng mga agriculturist at maliliit na kumpanya na humikayat sa mga sangay na gamitin ang mga pondo na ito upang matulungan ang mga negosyong nasalanta ng kalamidad na magpatuloy sa produksyon. Naranasan ng China ang pinakamalaking pagkalugi sa ekonomiya noong Hulyo 2021 na may 76.9 billion yuan o $10.1 billion na pagkalugi dahil sa mga kalamidad, lalo na ang malalakas na pag-ulan at pagbaha. Ayon sa pagbisita ni Lu sa mga lalawigan ng Liaoning at Jilin, hinimok-anya niya ang mga opisyal na palakasin ang kapasidad ng sektor ng agrikultura para sa disaster prevention and mitigation. Hinimok niya ang pagbuo ng mga hakbang na pag-aagusan ng mga naipong tubig, itaguyod ang pagpapanumbalik sa mga apektadong pananim at suportahan ng mga magsasaka sa muling pagtatanim sa mga lugar kung saan nawasak ang maraming pananim. Ang potensyal na pagtaas ng pag-import ng pagkain ng China ay maaaring mapalakas ang domestic farm output na nakakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng pagkain na nakakaapekto sa mga producer mula sa US hanggang Brazil at Indonesia. Samantala, ang Beijing ay naglalayong makamit ang 92% self-sufficiency sa mga pangunahing butil at beans sa taong 2033 mula sa 84% noong 2021 hanggang 2023. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Bumaba ang expectations ng US consumers para sa medium-term inflation sa buwan ng Hulyo. Tumaas naman ang presyo ng langis sa bansa dahil sa posibleng paglawak ng digmaan sa Middle East. Itong mahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon. Bumaba ang expectations ng US consumers para sa medium-term inflation sa Hulyo. Ayon sa ulat ng Federal Reserve Bank ng New York, bumaba sa 2.3% ang median 3-year inflation expectation mula sa 2.9% noong Hunyo. Pinakamababang reading ito mula nung nagsimula ang survey noong 2013. Samantala, nananatili naman sa 3% at 2.8% ang 1-year at 5-year outlooks. Nagpakita rin ang survey na mas marami ang nag-aalala tungkol sa pagbabayad ng kanilang mga utang. Tumaas ang posibilidad ng hindi pagbabayad utang mula 12.3% ng Hunyo hanggang 13.3% noong nakarang buwan. Gayon din ang nangyari sa presyo ng langis dahil sa posibleng paglawak ng digmaan sa Middle East.
pumalo na sa 82.30 US dollars o 4,703 pesos ang Brent crude futures na tumaas ng 2.64 US dollars o 150 pesos o 3.3%. Nagsettle naman ang US West Texas Intermediate sa $80.06 o 4,577 pesos na may naging pagtaas na 3.22 US dollars o 184 pesos o 4.2%. Ang pagtaas ng consumer prices sa China at ang malaking pagbaba ng crude inventory sa US ang dahilan ng pagbabago ng presyo ng langis. Nakadagdag pa ang prospect ng US embargo sa Iranian crude exports na maaring maapektuhan ang 1.5 million barrels per day ng supply. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa pagtatapos ng 2024 Paris Olympics, nagsisimula na rin maghanda ang Los Angeles sa Amerika bilang susunod na host ng pinakamalaking world sporting event sa 2028. Kaugnay nito, nakarating na sa Los Angeles ang Olympic flag na personal na tinanggap ni LA Mayor Karen Bass sa handover ceremony sa pagsasara ng 2024 Olympics sa Paris. Sa pagdating ni Mayor Bass at iba pang volunteers sa Estados Unidos, ay sinalubong sila ni California Governor Gavin Newsom. Ito na ang ikatlong beses na mag-host ang LA ng Olympics, kasunod ng 1932 at 1984 Olympics. Magsasagawa ng Consular Outreach Mission ng Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration, London sa Helsinki, Finland. Naglabas ng holiday closure notice ang Embahada ng Pilipinas sa Netherlands para sa buwan ng Agosto. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng mobile registration activity ang Konsulado ng Pilipinas sa Barcelona para sa ating mga kababayan sa ika-17 ng Agosto, araw ng Sabado. Ang mga serbisyong ihahandog nila sa araw na ito ay ang Filipino Community Registration Card Issuance or FCRC at ang Overseas Voters Registration Drive. Magpapasimula ito ng alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang mga requirements na kakailanganin para sa araw na ito ay ang kopya ng inyong valid Philippine passport o identification certificate para sa mga dual citizen. Para mag-register sa FCRC issuance ay bumisita lamang sa link or scan ang QR code na makikita sa Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Barcelona sa facebook.com/PH in Barcelona. Naglabas naman ng bagong anunsyo ang Embahada ng Pilipinas sa Austria sa lahat na magkakaroon na ng bagong consular fees. Magiging epektibo ito ngayong ika-1 ng Setyembre sa taong ito. Para sa iba pang detalye at para makita ang bagong consular fees, ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Austria sa facebook.com/PH in Austria. Magsasagawa ng Consular Outreach Mission ng MWO-OWA sa London para sa ating mga kabayan sa Helsinki, Finland ngayong darating na August 14 at 15, 2024. Ang mga serbisyong ipagkakaloob nila sa araw na ito ay ang contract registration, OWA membership at renewal at overseas employment certificate issuance. Para naman sa requirements ay dalhin lamang ang inyong contract na may English translation, 2 kopya ng inyong passport data page, residence permit at latest payslip. Kasama rin ang inyong affidavit at OWA OFW information sheet. Pinapayuhan din ng mga aplikante na magdala ng cash bilang mode of payment sa araw ng konsular. Kung kayo ay may katanungan, ay bumisita lamang sa link na makikita sa Facebook page ng MWO-OWA sa London, sa facebook.com/MWO-OWA London, o di kaya mag-email lamang sa MWO_London@bmw.gov.ph, sa london@owa.gov.ph at sa OWA Membership UK @gmail.com. Samantala, naglabas naman ng holiday closure notice ang Embahada ng Pilipinas sa Netherlands para sa buwan ng Agosto. Sarado ang pasuguan sa August 21 bilang pagdiriwang ng Ninoy Aquino Day at sa August 26 para naman sa pagunita ng National Heroes Day. Kung kayo ay may mga emergencies sa mga araw na ito, ay tumawag lamang sa telephone number ng Embahada sa 316-526-11079. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon.
Ipinamalas ng mga OPM artists at wish date actors ang isang masaya at kakaibang kolaborasyon upang magbigay ng aliw at kawanggawa sa mga wisher bilang bahagi ng ika-10 anibersaryo ng nag-iisang Radio on Wheels, ang Wish 1075. Si Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita ngayon! Celebrating a decade of good music and granting wishes. 10 taon na tayong pinapasaya ng nag-iisang FM Radio on Wheels. Mula sa OPM songs, pagdiskubre ng mga bagong talento na nangangarap magkaroon ng platform upang makilala sa music industry, at pagtugon sa bawat hiling ng ating mga kababayang nangangailangan. Kaya naman sa espesyal na 10th anniversary ng Wish 1075, isang gabi ng madamdaming kwento at magagandang musika ang inihanda ng Wish 1075 kasama ang KDR Music House para sa lahat ng wishers. Isang istoryang nagpaantig sa ating mga damdamin, kwentong nagpapakita ng kasagutan sa mga katanungan. Ito ang Wish Date Obscure na isinabuhay at itinanghal ng mga magagaling na aktor na sina Elijah Canlas, JC Alcantara, Karina Bautista, Bernadette Allison at Drixel Kern. Dahil first time lang na sumabak sa live acting para sa Wish Date, hindi sila makapaniwala sa nabuo nilang koneksyon sa live audience. Hindi na kami nagkakarinigan sa lakas ng hiyawan ng mga taong nanonood and sumusuporta. And nagulat din talaga ako sa dami ng taong invested sa story. Fulfilling siya para sa amin bilang mga actor, actress na nagampanan namin yung role namin na may nabigay kaming emotion sa mga audiences namin. And of course, happy 10th anniversary sa Wish, and I'm just so happy to be part of this because paulit-ulit namin sinasabi, it really is a wish come true. Sabi ko, wow, at least kahit hindi as a singer, as an actress naman. So, and I'm very, wowed lang of what they did, like with the performance, theater, and singing. Grabe, kudos talaga. Sinasabi ko nga kanina, this is one of the best crowds that I've ever performed in front of. Na sana, yung crowd na to, sana daling ko na lang sila lagi sa lahat ng mga gagawin ko. Dahil sobrang, they're the best. Grabe yung support at yung love and yung, grabe lang yun nga, sabi ni Karina, the fulfillment of it all. Dahil pinaghirapan to ng maraming tao, hindi lang kami. And to get that support and love from all of them, malaking bagay na yun. And I feel like everybody's really happy and fulfilled right now. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng wishers, sa Wish 175 for having us. It's really an honor to be part of this whole 10th anniversary. Tulad ng iba pang aktor na minsan na ring naging bahagi ng Wish Date, umaasa rin sila na hindi ito ang kanilang huling pagkakataon na magtanghal para sa Wish Date na nagbigay sa kanila ng napakagandang pakiramdam bilang mga aktor. Sobrang nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na mabigyan kami na pinagkatiwalaan kami ng wish na mapasama sa 10th anniversary. Isang karangalan. Happy 10th anniversary. Thank you po sa inyo, sa tiwala nyo sa amin. Na-overwhelm kami sa pagsigawan nila. Nagsisigawan sila habang umaarti kami. Ang sarap sa pakiramdam na nagbubuo kami ng character, tapos nakikita namin silang sinusuportahan kami. Sana hindi pa ito yung last. Sana meron pa ulit. Bukod sa natatanging istorya ng Wish Date Obscure, muli ring ipinakita ng mga OPM artists na buhay pa rin ang musikang Pilipino sa ating bansa. Bata man o matanda, ay talaga namang nakarelate sa performances ng Wish Date performers. Kabilang sa mga nagpaingay ng stage ng Smart Araneta ay ang hit songs ng 6-piece Filipino rock na Silent Sanctuary, ang 80s pop rock band na Neo Colors, ang singer and songwriter na si Stel, Gigi Delana and the Gigi Vibes. Iba yung experience sa Wish. And
ang daming natulungan tonight and I'm very, very proud of Wish sa mga ginagawa nila. So sana sa mga susunod pang ganito charity events, just invite us. We'll be here. And I know you will continue helping others. So thank you so much for doing this. At ang KDR Music House artist na sina Esai, Hacky, at ang Letters from June. We just want to say thank you to KDR Music House and to Wish 107.5 for this wonderful opportunity that you guys have been giving us. We wouldn't have been here if it weren't for you guys, and maraming salamat po to all of our bosses, kay GMJ, kay Kuya Daniel Roson, maraming salamat po sa lahat, and to all the staffs of KDR Music House as well as Wish 107.5. And since this is one of our many debuts po, because we're still an upcoming band, masarap po sa feeling na parang even though, diba, wala pa tayo dun sa wish natin, the people already give us this much support and this much love, which is very much appreciated po, and we're very grateful for everything that we've been experiencing till now po. Ayon sa mga OPM artists, sa pamamagitan ng Wish 107.5, hindi lang sila nabigyan ng pagkakataong kumanta at mag-perform, kundi pati na rin ang layuning magpasaya ng tao at maging bahagi ng isang kawang gawa. 4 na charitable organization din ang napili para maging benepisyaryo ng mga Ambassador of Charity and Goodwill at Wish 107.5. Nakatanggap ang bawat isa sa mga organisasyon ng 100,000 piso na gagamitin naman nila sa iba't ibang programa para sa kanilang mga tinutulungan. Isang gabi ng kasiyahan at inspirasyon. Heartfelt story, good music and charity. Asahan na patuloy pang pagsisikapan ng Wish 107.5 upang lalo pang maging instrumento sa paghahatid ng ligaya at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng musika at kawang gawa. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Pabor ang ilang opisyal ng gobyerno sa panukalang random drug test ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Batay sa proposed bill, kabilang sa mga isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga appointed at elected government official kasama na ang Pangulo ng bansa. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita ngayon. Pabor ang ilang opisyal ng gobyerno sa panukalang batas ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na isailalim sa random drug test ang mga government official. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para mas makapagserbisyo ng maayos sa publiko. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Di ba? Kung magiging batas yan, di napakaganda. At kung alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan eh. Sa isang text message, sinabi naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na walang problema sa kanya ang pagpapadrug test. Pabor din si Mayor John Aying ng Sara Iloilo, kung saan sinabi nito na kahit bawat 3 buwan ay payag umano siyang sumailalim sa pagsusuri. Ganon din ang posisyon ni National Bureau of Investigation 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao sa panukala. Ayon naman kay Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano, masyadong magastos ang pagpapatupad ng panukalang random drug testing sa mga opisyal ng pamahalaan. Inihain nitong Martes, July 13 ni Congressman Duterte ang House Bill 10744 na layong isailalim sa random hair follicle drug test ang mga government official bawat 6 na buwan. Kapag nagpositibo ay urine drug test naman ang gagamitin para sa confirmatory. Kabilang dito ang mga appointed at elected government officials kasama na ang Pangulo ng bansa. Batay sa panukala, ang mga magpopositibo ay papatawan ng suspension o maaaring matanggal sa serbisyo. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Problema ngayon ng lokal na pamahalaan ng Benguet ang sitwasyon ng mga ospital sa lalawigan dahil punuan na ng dengue cases. Samantala, pansamantalang sinuspende ng provincial governor ng Benguet ang pagsusuot ng uniforme ng mga estudyante sa mga paaralan sa probinsya sa gitna ng tumataas na mga kaso ng dengue doon. Si Grace Doc Tolero, humahataw! Hataw Balita ngayon! Sa tuwing hinahatid ni Annalisa Dakotana ng kanyang 2 anak na nag-aaral sa Pugis Elementary School, madalas itong mangamba na baka makagat sila ng lamok at magkasakit ng dengue. Lalo na't siya mismo ay nagkasakit nito noong nakaraang linggo. Upang maiwasan, pinagsusuot niya ang kanyang anak ng sweater at pajama o pantalon. Yun nga ma'am, bumili ako ng yung lotion na pang sa Tsaka yun nga yung dapat pajama, naka sweater ng susuot nila. Kasi yun nga yung sinasabi ng teacher, bawal yung mga maiksi. Yung kailangan talaga laging naka-sweater kasi nga maano dito sa atin sa Trinidad ng lamok, yung dengue daw. Kaya natatakot din ako. Kaya yun na lang lagi namin pinapasuot. Kumbaga hanggang maaari mayroon mahaba ang suot lagi. Pinaniniwalaan na tumaas ang dengue sa probinsya dahil sa pagdami ng lugar na pinangingitlugan o breeding sites ng lamok na nagdadala ng sakit dahil sa pagsisimula ng tag-ulan. Dahil dito, nagpalabas ng advisory si Benguet Governor Melchor Diclas na pansamantalang sinuspindi ang pagsusuot ng uniforme sa mga paaralan sa gitna ng pagtaas ng kaso ng dengue sa lalawigan. Actually, marami tayong probinsya na hindi lang sa Benguet. So, marami kasi yung namatay. 5 yung namatay na sa cases natin. So, nag-adlocate kami ng advisory na yung mga bata, yung papasok sa school, kasi siyempre marami pa yung mas lalo na sa mamainit na barangay. Usually, sinasabi namin na magsuot ng mga mahahaba na long pants, saka long sleeves. Payo ng gobernador sa mga estudyante at magulang ang paggamit ng mahabang manggas at pantalon kapag pupunta at papasok sa mga paaralan upang maiwasang makagat ng lamok na magdudulot ng dengue. Mahigpit namang inatasan ang mga paaralan na magsagawa ng regular na paglilinis sa loob at labas ng lugar upang maalis ang mosquito breeding sites. So yung mga district hospitals natin, mas lalo na dito sa mga lower stream, yung mga mainit na areas, punong-puno talaga sila. Nag-increase yung admissions. Like for example, doon sa may Dennis Molintas District Hospitals, usually wala namang ina-admit na dengue. Kung may dengue, 2, 3, ganun lang. Pero umabot sila ng almost 30. Pati dito sa provincial hospital natin, Benguet Gen, doon marami. Tapos pumipila pa yung mga tao. May private hospital din tayo, punong-puno din, dengue din lahat. Nakapagtalang Provincial Health Office ng 3,125 dengue cases na may 5 dengue-related deaths sa probinsya mula January 21 hanggang July 27, 2024. Ito ay 244% na pagtaas ng dengue cases kumpara sa naitala noong 2023. Nabanggit din ng PHO na ang pinakaapektadong pangkat ng edad ay mula sa mga batang 5 taong gulang hanggang 20 taong gulang. Muling mahigpit na nagbabala ang kagawaran sa lahat ng mamamayan na mag-ingat sa kagat ng lamok at sumunod sa 4S strategy o ang suyurin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Sumangguni agad kapag nakaramdam ng sintomas at sumuporta sa fogging at spraying kapag may banta ng outbreak. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, Talatang 33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Agosto 2024.
Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Lubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, August 14, 2024. Mula rito sa Amman, Jordan, ako si Bert Cerudo. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.